Pinoy Love Story Series. Imperial, stand up and answer my question. Who is the father of English language? Strektang tanong ng guro na si Miss Decembrana, ang tinaguriang terror teacher ng paaralang pinapasukan ni Neil. Apelyado pa lang ng guro ay halatang nakakatakot na. Kinakabahan at kakamot-kamot sa ulong tumayo kasabay ang panginginig ng tinig na sumagot ang estudyante. I don't know the answer, ma'am. Malakas na bunghalita ng tawa ng buong klase. Quiet, quiet! Parang naiinis na wika ng guro. You're in grade 11 now, Imperial. Yet, you did not know who is the father of English language? Now, that is your assignment and write it on your notebook. I will check it tomorrow. Understood? Maotoridad na wika muli ng guro. Yes, ma'am. Sorry ho. Don't say sorry. Just do your homework. Class dismiss. Muli ay wika ng masungit na guro bago tuluyang lisanin ang kanilang classroom. Muli ay nagtawanan ang buong klase at kinantsawan si Neil. Haist, kung bakit ba naman kasi natataranta siya pag nakikita ang gurong iyon. Lakas talaga ng kabog ng dibdib niya. Tuloy hindi siya nakasagot kahit alam niya ang sagot sa tanong nito kanina. Si Geoffrey Chaucer? Sa totoo lang, bagong pasok pa lang siya sa paaralang iyon ay na-love at first sight na siya sa teacher na iyon. Kahit pa sabihing dragon iyon sa sobrang kasungitan, para sa kanya ay hindi. Sa tingin niya ay eto na ang pinakamagandang babaeng kanyang nakilala. Bonus na lang dahil ngayong taong ito ay nagkataong ito ang kanilang class advisor. Para siyang lumilipad sa alapaap tuwing masisilayan ang magandang guro. Madalas nga siyang magpapapansin. Kaso deadma ang kanyang kagwapuhan. Brad, matuto ka kasing tumingin sa iba. Daming girls na kaedad natin dito. Doon ka pa nagkagusto. Sinasabi ko sa'yo, pre. Di ka nun papatulan. Pinaglihi pa yata yun sa Gabriela Silang sa sobrang kasungitan. Payo ng kanyang best friend na si Ram. Oo nga, nandito naman ako. Singit naman ni Che, ang classmate nilang may matinding pagkakagusto rin sa kanya. Tumigil ka. Di kita kinakausap. Singhal niya kay Che na agad umalis ng may pagdadabog. Basta pre, siya lang ang gusto ko at siya lang ang pinangarap kong iharap sa altar pagdating ng panahon. Siguradong sagot niya. Good luck na lang sa'yo pare. Pagdating ng sinasabi mong panahon baka minopose na yan. Iiling-iling na lang na may kasamang taltak ang kanyang kaibigan. Naiinis lang siya sa lalaking sundalong laging nangungulit ng ligaw kay Bridget, my love niya. Kung pwede nga lamang niyang pagbawalan iyon, ay gagawin niya kaso, sino ba naman siya? Isa lang siyang estudyante. Yun ay sundalo, tsaka wala siyang karapatan. Pero hindi siya papayag na makuha noon ang kanyang si Bridget kaya gagawa na siya ng aksyon. Kailangang ipaalam na niya sa kanyang guro ang itinatago niyang damdamin. Bahala na kung anong mangyayari. Kinabukasan ay agad kinuha ni Ma'am Bridget ang notebook ni Neil upang tignan kung may ginawa itong assignment. Nako, ayaw na ayaw niyang walang natututunan ang kanyang mga estudyante sa kanyang subject. Pakiramdam niya ay di siya epektibong guro pag ganoong di makasagot ang mga ito sa kanyang klase. At nanlaki ang mga mata niya nang mabasa ang assignment na nakasulat sa notebook ni Neil. Dear Ma'am Ganda, hi and simple hello. Alam mo gusto kita, mahal kita. Matagal na. Di ko lang masabi sa'yo dahil nahihiya ako sa'yo. Sana ay mahal mo rin ako. I love you. Love lots, Neil. Halos naningkit ang mga mata niya at umusok ang ilong sa nabasa kaya kinuha agad niya ang pulang ballpen at agad ay sinulatan ng malaki ang ibabang bahagi ng love letter ni Neil. Matutunan mo munang mahalin ang grades mo. Mag-aral ka muna bata. Palagi nang ganoon ang senaryo tuwing mag-check siya ng notebook ng kanyang estudyante. Palagi may love letter na nakasulat sa notebook ni Neil na kalaunay nagpapakilig na pala sa kanya at nagpapangiti. Unti-unting nahuhulog na pala ang loob niya sa kanyang estudyante.
Paano ba naman araw-araw na sinisingitan ito ng bulaklak ng rosas ang kanyang mga libro at lagi itong nakaabang sa kanya sa gate ng paaralan upang tulungan siya sa kanyang mga mabibigat na daladalahan. Are you serious, Bridget? Don't tell me. Mahal mo na rin ang bagets na iyon. Alam naman natin na bawal iyon. Pwede kang matanggalan ng lisensya. Maniwala ka, pinilit ko siyang iwasan hanggang sa makakaya ko. Hanggang nagising na lang ako isang araw na mahal ko na rin siya. Mahal na mahal. Anong gagawin ko? Dismayado niyang pagtatapat sa kapwa guro at kaibigang si Riyadh. Dahil batid niyang ito lang ang makakaintindi sa kanyang kalagayan. Naiintindihan ko naman ang iyong damdamin. Pero natatakot ako para sa iyo, Bridget. Isa pa, napakabata pa ni Neil. Maaaring paghanga lang ang nararamdaman niya sa iyo. Katulad ng ibang kabataan dyan. Maaari pang magbago iyon. Pag tumagal, baka makahanap din siya ng iba na kasing edad niya. Pero, nasa iyo pa rin ang desisyon kung papatulan mo ang bagets na iyon. Kaya lang mag-iingat ka. Tura ng guro. Pinilit ngang kalabanin ni Bridget ang nararamdaman para sa kanyang estudyante kung kaya't hanggang maaari iniiwasan niya ito at ibinaling kay Sander sa sundalong kanyang manliligaw ang kanyang atensyon. Ngunit buhat din noon na nagsimulang lumiban sa klase si Neil, magkating class at may nakapagsabi din na natutong uminom na ito ng alak. Bilang advisor ay totoong nag-aalala si Bridget para sa kanyang estudyante. Ayaw niyang dahil sa kanya ay masira ang pag-aaral nito. Kung kaya't nakapagdesisyon siyang kausapin ito ng sarilinan sa tabing ilog kung saan madalas daw itong tumatambay at nakikitang umiiyak ng kanyang mga kaklase. Tumingin ka sa mga mata ko, ma'am. Saka mo sabihing di mo nga ako mahal. Pakiusap ni Neil. Oh God. Pakiusap. Huwag na natin gawing komplikado ang lahat. Umiiwas ang tinging sagot niya dahil paniguradong mababasa nito ang nilalaman ng kanyang puso oras na makipagtitigan siya dito. Please, ma, pangako. Aalis na ako at di na kita guguluhin pa pag nabasa ko sa iyong mga mata na wala akong halaga sa iyo kahit konti. Na di mo nga ako mahal. Nagsusumamong wika ng estudyante. Oo na, you won. I admit, mahal kita. Minahal din kita. Sa wakas ay pagtatapat ng guro. Nang marinig iyon ni Neil ay sumungaw ang kakaibang ligaya sa kanyang mga mata at nagawang agad na nakawan ng halik sa labi ang guro. Yes, yahoo! Sa wakas kami na! Sigaw nito. Shh, wag kang maingay. Baka may makarinig. Saway nang natatawang si Bridget. Simula nga noon ay nagkaroon ng tagong relasyon ang dalawa. Lahat ng sandali ng bawat pagsasama nila ay talagang kakaibang ligaya ang dala sa kanilang mga puso. Puno ng pag-ibig ang bawat sandali. Natuto ring mangarap si Neil para sa kinabukasan nilang dalawa. Magtatapos ako sa pag-aaral, my love. Tapos maghahanap ako ng magandang trabaho para naman di ako maging alangan sa'yo. Tapos papakasalan kita at bubuo tayo ng masayang pamilya. Ako, ikaw at ang ating mga anak. Ngunit isang araw ay hindi pumasok si Bridget na tumagal pa ng ilang linggo hanggang naging buwan. Ayon sa ibang guro ay on leave daw ito ngunit walang makapagsabi kung saan tumungo. Sa pagbabalik nito sa paaralan ay laking gulat ng lahat lalo na si Neil. Dahil hindi na Desembrana ang apelyado nitong ginagamit, kung hindi, Mrs. De Castro. Sa loob pala ng isang buwan ay nagawa nitong magpakasal kay Sander, ang sundalong manliligaw nito. Bakit? Ano nangyari sa ating dalawa? Manloloko ka. Pinaglaruan mo lang pala ang puso ko. Ano, porket bata lang ako? Ang sama-sama mo, Bridget. Sana'y naging masaya ka sa ginawa mo sa akin. Minahal kita ng higit sa buhay ko tapos eto lang ang igaganti mo sa akin? Babalik kang may singsing na sa daliri at pag-aari na ng iba. Sumbat niya sa babaeng naging dahilan upang siya ay mangarap. Pangarap na mananatili na lang palang isang pangarap. I am so sorry, Neil. Tanging nasambit na lang din ang lumuluhang guro. Go to hell, Bridget. Go to hell. Mapait na wika ni Neil habang tigmak ang mata sa luha. Saka nagmamadaling umalis sa bakanting silid kung saan sila nag-uusap. Naiwang humahagulgol at halos maglupagi ang kawawang guro. Alam niyang ito na ang huling sandaling makikita niya si Neil.
Wala na si Neil riyan. Alam kong iiwanan na niya ako ng tuluyan. Hinagpis pa rin ng guro sa kaibigang sobrang awang-awa sa kasalukuyan niyang kalagayan. Simula nga noon ay di na nga muli pang pumasok si Neil sa kanilang paaralan. Sa Maynila na ito nagpatuloy ng pag-aaral. Tuluyan na nga silang nawala ng komunikasyon sa isa't isa. Ni balita ay wala na rin natanggap pa si Bridget. Makaraan ang 10 taon. Sino daw ang guest speaker natin riyan? Tanong ni Bridget sa kaibigan dahil gusto niyang makasigurado sa narinig. Guest who? Walang iba kung hindi si Neil Imperial. Ang dating bagets mong kinalolokohan, abay, matagumpay na. Businessman na pala iyon ngayon. Uy, malay mo friend. Madugtungan na ang naonsyamin yung pag-iibigan noon. Pwedeng-pwede naman na, diba? Matagal lang patay ang asawa mo dahil sa labanan sa Mindanao. Dahil 2 taon lang naman kayo noon nagsama, diba? Tas ayun, biyahing heaven na siya kung papapasukin siya doon ni San Pedro. Nanunoksong wika ng pilya niyang kaibigan. Maluwag na napangiti si Bridget dahil sa kabila ng mapait na nagawa niya dito noon, ay nagtagumpay ito at naabot ang mga pangarap. Talaga ba? Magkikita na muli kami. Hindi ka ba nagbibiro? Sorpresang wika niya. Ang totoo matagal na niyang hinahangad na makitang muli ang dating kasintahan. Naroong mag-research siya sa internet at magtanong-tanong sa ibang kakilala. Pero hindi niya talaga ito matagpuan. Sadya yata talagang tinaguan siya ng husto ni Neil. Naglaho itong parang bula. Ipokrita siya kung sasabihin niyang hindi niya na ito mahal. Ang totoo wala siyang ibang minahal kahit pa ang naging asawa niya. Kaya ngayon magbabalik ito ay di na niya palalampasin ang pagkakataon. Luluhod siya rito kung kinakailangan. Mapatawad lang siya nito at muling mahalin. Sana lang katulad niya ay malaya pa ito at walang ibang nagmamay-ari, kung hindi, baka ikamatay na niya. Sa wakas ay dumating na nga ang araw na pinakahihintay ni Bridget. Ang muling pagkikita nila ng lalaking itinatangi pa rin ang kanyang puso. Ngunit laking lungkot niya at pagkadismaya dahil ang inaasahan niyang sabik na pagtatagpo ay mas malamig pa sa yelo ang naging pakikitungo sa kanya at halos parang di siya nakikilala. Kinausap lang siya ni Neil nang imbitahan siya sa nalalapit na engagement party daw nito sa dati niya ring estudyante at kaklase nitong si Che. Congratulations to both of you. Excuse me, I have important things to do first. Nagmamadali niyang pag-iwas sa harapan ng lalaki dahil bigla ang nararamdaman niyang pagkabigo at ramdam niya ang sobrang sakit sa kanyang puso na tila piniga. Parang hindi siya makahinga sa sakit at kahit anumang sandali ay tiyak niyang susungaw ang kanyang luha. Nagtatakbo niyang tinungo ang kanyang classroom at doon ibinuhos ang hapde at sakit. Mabuti na lang wala ng mga estudyante doon. Ngayon alam na niya ang nararamdaman noon ni Neil nang magpakasal siya kay Sander. Huli na pala ang kanilang muling pagkikita dahil may minahal na itong iba. Hindi na sana a-attend si Bridget sa nakamamatayang pusong okasyong iyon. Ano siya, masokesta? Pipiliting magkunyaring masaya sa harap ng lalaki kahit ang totoo ay binabayo ng hapde ang kanyang puso. Pero pinilit siya ni Rian dahil wala itong kasama. Babatiin lang daw naman nila ang dalawa at aalis din kaagad. Nakakahiya naman daw kung di sila a-attend gayong inaasahan ito ang kanilang pagdating. Halos hilingin niya sa mga sandaling iyon na sana'y kunin na siya ng may kapal dahil buhat sa malayo ay tanaw na tanaw niya ang paglalambingan ng dalawa. Ang bawat pag-aalaga ni Neil kay Che, ang fiancé nito at soon-to-be wife. Parang dinudurog at nilalamutak ng pinong-pino ang kanyang puso. Halos mamatay siya sa sobrang inggit at selos. Siya sana ang babaeng iyon. Nakababaliw palang masdan na masaya na sa piling ng iba ang taong iyong minahal ng sobra. Alak ang naging kasangga ni Bridget ng gabing iyon. Halos lunurin niya ang sarili sa alak. Di pa naman siya sanay uminom, natigil lang siya nang may umagaw sa kanyang baso. Tama na yan ma'am, lasing ka na. Awat pala ni Neil sa kanyang paglalasing. The hell I care, and who care? You? Mag-iinom ako hanggang gusto ko. Mapait niyang sagot dito. Tama na sabi. Baritonong tinig na lalaki sabay hila sa kanya sa lugar na walang tao. Nagpapakamatay ka ba sa alak?
Sana nga ay mamatay na ako para hindi na ako makaramdam ng sakit. Dahil may iba ka ng mahal. Kung maaari ko lang sabihin sa'yo, pwede bang ako na lang? Ako na lang ulit. Sagot niya na malakas ang loob at humahagulhol dahil sa tama ng alak sa kanyang sistema. Ikaw ang nauna, niloko mo ko. Sumbat na lalaki. Kailanman ay hindi kita niloko. Neil, pinagsamantalahan ako ni Sander noon kaya napilitan ako magpakasal sa kanya upang ibangon ang nawala kong dangal. Nalaman niya ang tungkol sa atin at tinakot niya akong isusumbong sa mga nakakataas sa DepEd. Nagbanta rin si Sander na papatayin kanya kung hindi ako pumayag magpakasal sa kanya. Napilitan niya ang pagtatapat kay Neil. Hayop siya. Nasuntok ni Neil ang katabing pader hanggang dumugo ang kanyang kamao. Dahil sa nalamang ginawa ng hayop na lalaking iyon sa dating gurong minamahal. I'm sorry, hindi ko alam. Wala akong nalaman. Gustong gusto ko siyang patayin sa aking kamay dahil sa ginawa niya sa'yo, sa atin. Galit na galit at sumisigaw na pagwawala pa rin ni Neil. Tapos na yon. Huminahon ka, matagal na siyang patay. 2 taon lang ang malaimpyerno kong pakikisama sa kanya dahil sa pambubugbog niya sa akin. Napatay siya sa isang labanan noon kaya wala ka nang dapat alalahanin pa. Anyway, sinabi ko sa iyo ang lahat. Hindi upang kaawaan mo ko, kundi upang malaman mo ang katotohanan kung bakit nagawa kong magpakasal ng biglaan noon. Siguro, eto na ang huli nating pagkikita. Paalam ni. Hangad ko ang kaligayahan mo sa piling ni Che. You take care. Lumuluhang paalam ni Bridget sa lalaking tangi niyang minahal. Nangungusap ang mga matang wika ni Neil sa babaeng kanya talagang sinasamba noon pa man. Agad tumulo ang masaganang luha sa mga mata ni Bridget. Pero ngayon, tiyak niyang luha iyon ang kaligayahan. Tanggap agad, ma'am. Huwag nang patagalin pa. Hala, baka makawala ulit yan si sir. Bulyaw sa kanya ng makukulit niyang mga estudyante. Tumigil kayo. Moment ko to. Saway niya sa mga iyon sa pagitan ng kanyang pagluha. Oo naman. Tagal kaya kitang hinintay. Magpapakipot pa ba ako? Wala nang bawian ha? Agaran nga niyang sagot kay Neil na lumuluha habang tuwang-tuwang yumakap sa lalaking pinakamamahal. I love you, Ma'am Ganda. There's no one I would rather spend the rest of my life than you. Matamis na wika ni Neil sa kanyang future mom-to-be at soon-to-be wife habang isinusuot dito ang engagement ring. Oh, Neil, me too. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. I love you so much. You are my life and my only love now and forever. Tugon niya na halos suminok-sinok pa at gumaralgal ang boses sa sobrang kaligayahan. Yehey! Kasala na! Sigawan at irita ng mga makukulit na estudyanteng kilig na kilig sa kanilang nasaksihan. Ngayon na kasi siguro silang dalawa na sa kabila ng mga pangit na nangyari noon sa simbahan pa rin pala ang tuloy ng kanilang pagmamahalan. Hindi na sila papayag na may humadlang pa at papatunayan nila sa lahat. True love conquers all. Mabilis lumipas ang 6 na buwan ay sa wakas nabuntis na din ako. Matagal ko nang pinangarap na magkaroon ng anak kami ni Neil. At alam kong sa pagdating ng anak namin ay magiging kompleto na ako. Isa na akong ganap na ina. How are you, babe? Okay ka lang ba? Di ka ba napapagod buong maghapon? Tanong sa akin ng asawa kong si Neil. Galing kasi ito sa trabaho at simula nang nalaman namin na buntis na ako, hindi na muna ako nag-apply ng trabaho. Iniisip ni Neil baka mapagod lang ako at makasama sa magiging anak namin. Gaya ng asawa ko ay ganoon din ang payo ng doktor sa akin. Kaya wala akong nagawa kundi sumunod na lamang. Masyadong hands-on sa akin si Neil. Ginagampanan talaga nito ang pagiging asawa nito sa akin. Di ako nagkamaling mahalin ito at gustuhin ito noon. Ganoon ko kamahal ang lalaking ito dahil lahat ng gusto ko sinusuportahan nito. Yes, babe. Okay lang ako. Ngiting sagot ko dito. Pero, di ka ba pinapahirapan itong anak natin, babe? Tanong pa nito. Napangiti ako saka nagsalita. Minsan malikot na siya sa tummy ko pero sa tuwing naiisip kong healthy si baby, ay napapangiti na lamang ako, babe. Alam kong naramdaman din ng baby natin na mahal natin siya. Wika ko pa.
That's right. Dapat happy ka lang, babe. Bawal sa iyong ma-stress dahil baka paglabas ng baby natin, ma-attitude din. O di kaya ay nakabusangot ang mukha. Saad pa nito? Sobra ka naman, syempre. Mahirap naman talagang magbuntis, lalo pa at kambal pa itong dinadala ko. Kaya syempre maglilikot na sila. 6 months na eh. Wika ko dito. Babe, may plano ako sa paglabas nila baby. Pupunta tayong Baguio. Para doon tayo mag-birthday ng first month ng baby natin. Gusto ko kasi mag-celebrate ng monthly birthday ng mga anak natin. Gusto kong gawing memorable ang petsa ng kapanganakan nila. Saad pa nito sa akin. Thank you, babe. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ko at binigyan ako ni Lord ng gwapo at responsableng asawa. Wala na akong mahihiling pa. Dahil alam kong mabait kang ama para sa mga anak natin, babe. Ngiting wika ko dito. It's because I love you so much, babe. Kayo ng mga anak natin. Kaya mag-iingat ka palagi, ha? Anyway, may dala pala akong langka. Di ba gusto mo to? Tanong nito sa akin. Kaagad naman namilog ang mga mata ko sa sobrang saya nang marinig ko ang langka na word. Kahit 6 na buwan na akong buntis ay para pa rin akong naglilihi. Hindi ko nga alam kung bakit gustong gusto ko pa rin kumain ng kumain. Pinagdadayat pa nga ako ng OB ko dahil tumaba na daw ako. Pero itong asawa ko sabi, naging chubby lang daw ako pero di ako matabang mataba. Kaya ayun, sumigi pa rin ako sa pagkain. Wow, talaga babe, may nabili ka? Nagniningning ang mga mata kong tanong sa asawa ko. Yes naman babe, makakalimutan ba kita? Tsaka alam ko namang paborito mo ang prutas na ito. Kaya bumili talaga ako. So mamaya mo na kakainin ito dahil magdi-dinner pa tayo, okay? So anong gusto mong ulam ngayon, babe? Inagahan ko talaga ang pag-uwi dahil ipinagluluto kita. Wika nitong nakakindat pa sa akin. I like sinigang, babe, yung shrimp. Saka gusto kong kumain ng tortang talong tonight. Pero kapag di mo kaya lutuin niyon lahat, okay lang sa akin ang sinigang na shrimp, babe. Saad ko dito. Nako, walang hindi ko kaya, Bridget. Basta para sa'yo at para sa anak natin, kaya ko lahat. Wika pa nito. Thank you, babe. Sige na, mamaya mo na ako lambingin. Baka di ka pa makaluto niyan eh. Saad ko dito. Sige na nga. Pakis muna. Hirit pa nitong saad sa akin. Inuumang pa nito ang nguso nito para halikan ko at syempre, di ko naman binigo ito. Mabilis ko itong binigyan ng halik. Saka naman ito nakangiti akong niyakap bago nagpaalam na tutuloy muna sa kusina. Actually, may 2 kaming kasambahay ni Neil. Pero dahil hands-on nga ito sa pag-aalaga sa akin, kaya ipinagluluto ako nito. Basta kaya pa sa oras nito. Minsan may tinitake out naman itong pagkain kapag gahol na ito sa oras. Sabi ko nga dito, kaya ko namang magluto. Pero ayaw talaga nito. Gusto lang nitong nakaupo ako at naghihintay sa tawag nito kapag kakain na kami. Masasabi kong maswerte ako sa asawa ko dahil sobrang bait nito. 3 months later, napaigik ako sa sakit nang maramdaman kong may dugong lumabas sa underwear ko. Pakiramdam ko parang mahihimatay ako sa sobrang sakit. Kaya mabilis kong tinawag si Neil na nasa living room. Nagbabasa ng mga papeles. Neil, manganganak na yata ako. Iyak kong sigaw sa pangalan ng asawa ko. Mabilis naman itong nakaakyat sa hagdanan at dumiretso sa silid naming mag-asawa. Humahangos pa itong nag-aalala sa akin. What happened, babe? Tarantang tanong nito sa akin. Babe, manganganak na yata ako. Ang sakit. Tigmak ang luha kung wika dito. Sa narinig ay mabilis ako nitong pinangko at dinala ang mga gamit ng baby namin. Sa ospital ay mabilis akong inaasikaso ng mga doktor. At dahil di ko kayang inormal, ay nagpasya ang mga doktor na i-CS ako. Kaya wala akong nagawa kundi pumayag dahil buhay ng mga anak ko ang nakasalalay dito. Nang maturukan ako ng pampatulog ng doktor ay bigla na lamang nagdilim ang paningin ko. Nagising na lamang akong puro puti ang nasa silid ko. Pakiramdam ko sobrang tagal kong nakatulog. Noon ko lang naaalala na na-CS pala ako. Saka lang nasagot ang mga katanungan ko nang malingunan kong natutulog ang asawa ko at nakahawak sa kamay ko. Hinaplos ko ang buhok ni Neil. Iyon ang hudyat para magising ito. Babe, are you awake? Thanks God.
Gising ka na. Masayang bulalas nito sa akin. Yes, babe, ang mga anak natin. Tanong ko kaagad dito. They are safe, babe? Sinunod ko pa rin ang pangalan na napag-usapan natin noon. Sila Stephanie at Sheila. Ngiting wika nito sa akin. Nasaan sila? Tanong ko pa. Mamaya, babe, darating din sila para papadede sa iyo. Ngiting saad nito sa akin. Thank you so much, babe. Dahil binigyan mo ko ng mga magagandang anak. Mahal na mahal kita. Wika nito sa akin. Mahal na mahal din kita, babe. Kayo ng mga anak natin. Salamat dahil di mo ako iniwan at di nagbabago ang pagmamahal mo sa akin. Ngiting wika ko dito. Dahil nag-iisa ka lang sa puso ko, babe. Noon at magpahanggang wakas, ikay mamahalin. Saad pa nito sa akin. Mabilis lumipas ang araw ay nakauwi na kami sa bahay namin. Nag-leave pa talaga ng 2 buwan si Neil sa trabaho para matutukan ako nito sa pag-aalaga. Lalo pa at CS ako, kaya di pa ako makakagalaw masyado. Yung mga kasambahay naman namin ang magluluto at maglilinis saka maglalaba. Si Neil na ang bahalang magpapakain sa akin. Ang cute naman ng mga anak ninyo, Ma'am Bridget. Wika pa ni Manang Esther sa akin. Salamat ho, Manang. Ngiting wika ko dito. Parang mga girl version sila ng kanilang daddy, ma'am. Malakas yata dugo ni Sir Nel kaysa sa inyo, ma'am. Saad pa nito. Siguro nga po, Manang. Babe, guess what? Wika ni Neil sa akin. Bigla kasi itong dumating at masayang nagtanong sa akin. What? Anong meron at masaya ka? Tanong ko pa dito. Nagtataka talaga ako. Magbabakasyon na tayo sa Baguio, 'di ba? Pangako ko iyon sa'yo. Kaya ito na yun, babe. Susulitin ko ang araw na kasama ko kayo dahil may pasok na naman ako. Saad pa nito. Talaga, babe? Salamat naman. Akala ko nakalimutan mo na iyon. Saad ko dito. Ano ka ba? Pwede ba yun? Syempre, lagi ko nang iniisip iyon. Tsaka nakaplano na yun matagal na. At alam mo naman ang tungkol doon. Wika pa nito. Manang Esther, pakisabi kay Milet na aalis tayo bukas, okay po? Baling nito sa kasambahay namin. Swerte din ang kasambahay namin dahil mabait at mapagbigay si Neil sa mga katulong namin. Kaya alam kong masaya din ang mga kasambahay namin. Sige ho, sir. Sasabihin ko kay Milet na maghanda na kami. Ngiting wika nito sa akin. Sige, Manang, ikaw na ho ang bahala. Anyway, kumain na ho kayo ni Milet dahil mukhang mamaya pa kakain nitong si Ma'am Bridget ninyo. Ako na ang bahala dito, Manang. Wika pa nito. Nakangiti naman itong tumango sa katumalikod na sa amin. Babe, are you okay? Tanong nito sa akin kapag kuwan. Napalingon naman ako kaagad dito, tsaka ngumiti. Natutuwa lang ako, babe, kasi kahit matagal na iyong pangako mo, naaalala mo pa talaga iyon. Ako nga, nakalimutan ko na yun eh. Saad ko dito. Babe naman. I'm your husband, kaya gusto kong maging masaya ka. Kasi tungkulin ko iyon, babe. Ganoon kita kamahal. Saad pa nito. Alam mo, babe, araw-araw kong pinagpapasalamat sa Diyos na di natuloy ang kasal ninyo noon ni... Shh! Forget the past, Bridget. Matagal na iyon. Pareho na tayong may mga asawa na din. Wika nito sa akin. Salamat, babe, sa walang sawang pagmamahal at pagpaparamdam sa akin kung gaano ako kaimportante sa'yo. Sobrang blessed ko na yata dahil ikaw ang nagiging husband ko. Saad ko dito, babe, hanggang sa pagtanda, mamahalin pa rin kita. Kung ano man ang naramdaman mo ngayon, babe, ganoon din ako ngayon. Masayang masaya ako dahil finally, complete na tayo bilang pamilya. Ngiting wika pa nito. Kayo ng mga anak natin ang priority ko sa lahat, babe. Dahil alam kong walang mas mahigit ngayon kundi makitang buo at masaya ang pamilyang binuo natin. Hindi ba't yun ang gusto mo at pangarap mo noon, babe? Wika pa nito sa akin. Tama ka, babe. Kaya sobrang saya ko ngayon. Ngiting wika ko pa. Pero babe, papayag ka na bang magtrabaho ako kapag malaki na ang mga anak natin? Tanong ko dito. Saka na natin pag-uusapan yan. Kapag okay na sila, baby. Kapag may mga isip na sila. Sa ngayon, dito ka na lang muna sa bahay at aalagaan mo ang mga anak natin. Ako na muna ang bahala sa lahat. Ngiting sabi pa nito.
I love you, babe. Ngiting saad ko dito. I love you more, babe. Higit pa sa ano pa man. Uwi ka din itong sagot sa akin. Nang halikan ako ni Neil, alam kong marami pa kaming haharapin na hamon sa buhay. Pero alam ko at naniniwala akong kaya naming lagpasan iyon dahil mahal na mahal namin ang isa't isa at kasama naming harapin ang darating na umaga na may ngiti sa mga labi.